Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Sisimula na ngayon ng LTFRB ang crackdown o panghuhuli sa mga jeepney na hindi nakatugon sa consolidation requirement. Sinabi po ni LTFRB Chairman Chopilo Guadis III na tapos na Nako, ang 15 araw na palugit mula noong Abril 30, kaya asahan na makakasama sa kampanya ng LTO laban sa mga kolorum ang mga PUVs na hindi nag-consolidate. ayon kay Guadis, ikinasa nila ang crackdown matapos na hindi magpalabas ng TRO ang Korte Suprema sa hirit ng grupong Piston para pigilin ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Ang mga mahuhuli, ayan ha, ang mga mahuhuling PUVs na hindi nag-consolidate ay papatawan ng 1 taong suspensyon ng kanilang driver's license. Nako, 50,000 pesos na multa para sa kolorum na sasakyan. Naku po. Bukod pa sa 1 taong pag-impound sa kanilang pampasaherong jeep. Bigat, ano? mabigat. Isyu ng bayan. Katotohanan. Dos por Dos. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng husto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta po kayo? Nakatulog po ba kayo ng maayos? Ang maayos na tulog kong batsero ay kailangan yata minimum of 6 hours no? Pag 6 maayos, hours. pagka maayos. Yung diretsong tulog. Yung diretsong tulog. Pero mas mahaba pa dyan, mas maganda. Mas diba? maganda. 8 oras. Yan. Lalo yung mga estudyante. Yung mga bata pa, dapat 8 hours yan Pero yung mga nagkakaedad daw, katulad ni Kuya Angelo, katutulog lang yan, tapos nagising agad. At tanong mo, gising na gising. Gising na gising, parang hindi na puyat Oo. Baliwala sa kanila yun. Magugulat kayo iba, kahit hating gabi na natulog. Gigising talaga ng maga-maga, magwawalis-walis dyan sa bakuran. Oo, ganun. Oo. Yung iba naman magkakape-kape, magpapatay na oras, tapos mamaya matutulog uli. Ayun, may meron ganun ganun. Meron, ganun yung mga nasanay talaga na gumising ng maaga. Yes. Kahit na puyat, nagigising ng maaga, gigising na, totally nagising na, babangon. Oo. Yun, gaya nga ng binanggit mo, magwawalis-walis ng bakuran, magdidilig ng mga Didilig ng halaman, halaman, tapos pamiyamya, babalik sa tulog. Babalik sa higaan. Yun yung mga walang trabaho. Pero subukan mong bumalik sa higaan kung may trabaho ka. Wala ka nang babalik ang trabaho. Ito naman yun. Si Boss Alan Encarnacion, may bilib ka dito sa taon na to kahit anong oras ang tulog, napakaagang gumising. Pag Iba talaga yung nasanay na ng ganun sabi nga ni Alan at ng iba pang mga naging bilyonaryo, yun daw madaling araw na pagtatrabaho. Yung tahimik na tahimik. Yung walang maingay, mas marami ka daw naiisip nun Ayun. Marami kang mga
planong nagagawa at mga pasya na mabubuo kapag walang masyadong ingay. Oh. Ganun ba ang ginawa nitong taga LTFRB, si Chairman Chopilo Guadis? Madaling araw niya ba nabuo itong kanyang pasya Oo. na manghuli na Matindi ng tong, mga hindi nag-consolidate? Matindi to palang pasya na ito, kumbachero. Oo. Kaya sabi niya manghuhuli na ang LTO. Oo. Ah. Pinasya niya yun. Ay pinasya niya. Oo. Kasi ang LTFRB naman walang walang police power yan eh. Police power So itatap lang din niya ang LTO tsaka iba pang mga pwede niyang itap sa mga law enforcement agencies. Ano? HPG, ayan. Oh. Matindi to, paulitin lang natin yun, kumbachero, yung bandang huli, yung multa binanggit mo, magkano nga yun? Ang multa ay 50,000 pesos. 50,000 pesos. Pag ang minamaneho mo ay naideklara ng kolorum, yung lisensya ay sususpindihin ng isang taon. Ay, matindi, no? Tapos yung jeep na kolorum o yung hindi nag-consolidate, nako ayun, impound. Ang totoo nun, mabigat po ito. Napakabigat po ito, pero ito po ay pasya ng pamahalaan. Hindi naman siguro nagkulang ang gobyerno dito pagdating sa pagbibigay na ilang beses na nagpalugit ang gobyerno diyan. Ano? Ang napakadaming beses na nagbigay ng palugit, pero pinili din naman kasi ng mga ng mga jeepney operators and drivers na hindi nagpa-consolidate na makipagmatigasan eh. Ganun siguro ang nangyari. iniisip nila titiklop ang gobyerno dahil mag-welcome bayan o kaya ay magtitigil pasada. Ganun nga ginawa nila, di ba? Nagtigil pasada, kung ano-anong mga nag-rally, natigil ang traffic dyan sa Quezon Avenue, Espanya. Oo nga pala, nagkadimandahan pa nga dyan. Pero ito pong jeepney modernization, kung na po ito long overdue yan. Long overdue at napakatagal na nga po nito na sa panahon pa ni Secretary Tugade. Nung panahon ng Duterte administration. Ibig sabihin, ang dami ng palugit na naibigay dyan. Totoo, kumbachero. Kaya dapat talagang maipatupad na. Sa ngayon naman, may yung baka sabihin nyo, so ibig ba sabihin wala nang bibiyahing yung traditional jeepney? Ay, hindi ho. Ay, marami. Tuloy ho sila sa biyahe, pero kailangan nga nakapag-consolidate sila. Nakapag-consolidate at sooner or later, itong mga traditional jeepney na ito, ma-level up pa nga Ma-level up kumbachero na ang mukha ng jeep. Traditional pa din. Merong traditional pa rin. Iba yung modern jeepney na parang bus. Sinusulong nila. Pero ang traditional jeep, andyan pa rin. Yan ang mukha ng, mukha ng Manila Di ba? Manila. Ang ingay mong nakakaibusin. Jerry Pa at Anthony Taberna sa 2x2 sa Mainit ang ulo DZRH. nitong si Congresswoman Estela Kimbo ng Marikina. Bakit? Ano nangyari? Alam mo naman Bakit mainit ang ulo? Kaya parang nahintakutan yata si Congressman Miro Kimbo. Ganon? Bakit? Nabubusit siya dahil sabi niya, bakit ang laki-laki ng premium na sinisingil ng PhilHealth sa mga kababayan natin, pero ang benepisyo na nakukuha mula rito ay maliit. Napakaliit. Napakaliit. At ang sabi pa niya, kumbachero, ang laki-laki ng kita ngayon ng PhilHealth. Yung bang may kita na siya mula sa mga investments niya, pagtubo ng pera na mula sa contribution ng members, binibigyan pa siya ng katakot-takot na pera ng gobyerno. Oo nga, Merong 80 billion na subsidy galing sa gobyerno. Meron pang additional yatang 20 billion for a total of 100 billion nung isang taon lang. Tapos kumikita pa yung sarili niyang pera. Tapos ang makukuha lang na benepisyo ng mga kababayan natin kakarampot. Tama. So hindi proportionate yung kita niya sa ginagastos niya para sa benepisyo ng mga miyembro. Saka ang sabi nga ni Congresswoman Kimbo, nung ko lang nakita, galit siya. Galit ba talaga? Sabi niya, kumbachero, katunayang maliit, kakarampot ang napapala ng tao dyan. Tingnan mo niya yung pila dun sa MAIX.
Meron yung bang medical assistance. Oo. Ang haba din ng pila sa Malasakit Center. Oo. Tapos mas malaki pa ang nakukuha doon kesa sa PhilHealth O, ng na-hospital. Oo nga, ano. Alam mo, ang ganda nung sinabi nitong si Kong. Kaya ang sabi niya, bawasan ninyo ang premium. Imbis na isipin yung itaas ang premium ng mga members ng PhilHealth, bawasan ninyo. Doon sa Sabing mga ganun, pinipilahan na yun, wala namang inihuhulog doon ng mga miyembro. Di ba? Tama. Wala namang kinukolekta sa atin yun. Pero mas malaki pa pala nakukuha doon. Mas malaki pa nakukuha. Pumila ka sa DSWD, yung MAIX nga na yun. Ang mas malaki pa makukuha mo doon, depende doon sa pagtansya ng social worker. Tapos makakakuha ka pa sa Malasakit Center, yung kay Senator Bongo, yung inumpisa ni Senator Bongo. Tapos pagka medyo madiskarte ka pa, makakahingi ka pa sa PCSO. Yan, sa PCSO. O kaya, maghintay ka rin ng mga mag-distribute ng AIX. Yung AIX. Yung AIX naman. Ganun pa. Tapos meron pang isang, yung sisimulan ngayon. Sisimulan ng buwan na to. Yung, ano tawag doon? Yung AKAP. AKAP. Kaya talagang, kung buwagin na yan. Buwagin na yan, PhilHealth na yan. mas mainit pala ulo. Mas mainit pala ulo. Pumila na lang tayo dyan sa mga pilahan na yan. Hindi ba, kumbachero, nagbabayad sa PhilHealth, yung diba? member, nagbabayad pa ng counterpart doon Ang employer. Ang employer. Tapos ang makukuha mo, ito po'y termino na ginagamit ni Congresswoman Miro Kimbo, isa pong economist. Stella. Yung misis. Yung misis yan. Mas magaling. Mas magaling yung misis. Mas magaling yung misis. Sorry na. Kong Miro. Good morning. Good morning, Kong Miro. Hindi, itong si Congresswoman Stella Kimbo kasi ekonomista. Hindi mo maiisahan sa numero to eh. At sa eskwelahan nila, patunay na mas magaling yan. Nangungopia lang dyan si Congressman Miro. Talaga? Sa eskwelahan nila. Sa UP? Sa UP. Sa UP? Ganun ba? Grabe pala yan siya. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Basta na kaya si Edniel Parosa dun sa karagatan. Nakabiyahe na sila pero may escort naman sila. May escort. Ang escort nila China Coast Guard. Ayan, China Coast Guard. Andyan daw lagi yung China Coast Guard eh. Mamaya kukuha tayo ng update mula kung sila gano'n na ba kalayo o nakarating na ba sila. 17 hours yan eh. Kung tuloy-tuloy. Kung tuloy-tuloy. 17 to 18. May sinabi yung ibang mangingisda. Ano? So kung tatantyahin natin. Ayan pala yung bantay nila. Ayan, bantay nila. China Coast Guard. China Coast Guard. China Coast Guard. Kaya, Edniel Parosa. Edniel Parosa. Ready ka na dyan. At kumonekta ka na doon sa wifi ng China. Oo. May kanya, ikon mo lang. Pagka hiningan ka ng password, alam mo na, ang susulat mo lang, Chichampwa. Ayan. Hindi, pero buti naman, narinig ko kanina yung report ni Edniel kay Kuya Angel. Ayos pa naman sila. Ayos naman sila doon. Nakatuloy naman. Tuloy-tuloy naman. At Edniel, yung sa lupil mo sa likod wag mong kalilimutan, wag mong papabayaan yung pawis mo sa likod. Matutuyuan. Ang kutis mo, yung kutis, wag Nako, mong yan papabayaan. talaga. Pag nasa dagat talagang ganyan. Sabi nga ano sabi mo si Giselle Ben, nagsabi nga si Giselle, yung sunblock. Sunblock. Sunblock para tsaka yung lotion. Tsaka yung moisturizer. Pero wag ka na magpayong dyan. Baka sabihin nagpunta ka dyan para mamasyal. Oras po natin, Mr. Jelam Tang, Lakyam Chaplak, 6:16 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Paracetamol Biogesic for Kids. Mas pinagaling magpagaling. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, May 16, 2024. Sa ulo ng ating ACS Balita. Kabuang kita ng bansa sa gaming tumaas ng 18.5% sa unang quarter ng taon. Pinoy students wagi sa Global English Language Olympiad sa Southeast Asia. Cash remittances ng OFW sumipa ng 2.6% noong Marso. Department of Health nagbabala sa kumakalat na pekeng video ni Health Secretary Arbosa. Uy, anong video yan? Oo, ano kaya yun? Ano kayang video? Meron ba tayo nun? Pwede ba nating ipakita yun mamaya, Mother? Kambal patay sa sunog sa Tondo, Maynila. At 6 na miyembro ng isang pamilya patay sa karambola ng mga sasakyan sa Quezon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ibinida ng PAGCOR na tumaas ng 18.5% ang gross gaming revenue ng Pilipinas sa record na 81.7 billion sa unang quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang sektor ng e-games ang nagtala ng record-breaking performance na nagdala ng 22.5 billion pesos. Sinabi ni Tenco na ang pinahusay daw na regulatory policies at ang pinababang mga bayarin ay nag-ambag din sa tagumpay ng e-game sector. Ang pinakamalaking contributor ng gross gaming revenue ay ang mga lisensyadong kasino na nagdala ng 49.7 billion at ang mga kasino na pinatatakbo naman ng PAGCOR sa ilalim ng tatak na Casino Pilipino ay nagdala ng 4.69 billion, samantalang yung bingo operations daw po ay nag-ambag ng 4.81 billion pesos. So ilan? 18.5% ang itinaas. Kaya ang kabuuan ngayon, first quarter pa lang, nakita sa ng PAGCOR, 81.7 billion na. Ang laki pala ng... At ang kagandahan dito, kumbatsero, pagka kumita yung mga kumpanyang ito na nire-regulate ng PAGCOR, ibinabayad agad sa PAGCOR. Ang bilis magbayad nitong mga kumpanya. Halimbawa, Soler. Soler. Kapag kumita ang Soler, magre-report yan. Kung may dapat bayaran sa PAGCOR, binabayaran kagad ng Soler yan. Lalo pa, ang nabanggit mo, Soler. Sa Quezon City, bubuksan na. Oo nga eh. Yung isa pang Soler doon. Sa katapusan ng buwan. Sa 25. Ganun ba? 25 na pala. 25 na. Pambihirang Yan yung patis. andyan sa may EDSA. malapit sa Trinoma. Oo, malapit sa Trinoma, tsaka SM. Tama. So marami na magiging sugarol dyan. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Pasay. Yun. So, ang laki ng koleksyon ng PAGCOR, ha? Ang laki. Kaya nga, ang nakakatuwa nga, yung mga kumpanya, Soler at iba pang mga nagkakasino dyan. Resource World at iba pa, nagbabayad agad. Bilis. Mabilis silang magbayad. Kaya ganun na naitala ka agad yung 18.5%. Nakukwenta ka agad ng PAGCOR. Chairman Altenco, Bekenemen. Laban tayo dyan. Alas 6:28 ang ating oras. Isa pang good news. Big winner ang mga Pinoy students sa 2024 International Round ng Global English Olympiad of Southeast Asia na ginanap sa Vietnam. Kabilang sa mga nagawagi ang grade 10 student na si Erwin John Fruelda mula sa De La Salle Santiago Zobel, Muntinlupa. Inuwi ni Fruelda ang Gold Award sa Secondary 4 level kung saan ay sinukat ang kanyang reading comprehension, vocabulary and spelling, analogy, grammar at essay writing at ng iba pang mga kalahok. Ibinulsa naman ni Maxine Gabriela Aquino
San Jose ng Elizabeth Seton School South and ang Diamond Award at silver ang sinelyohan naman ni Shiv Francis Theodore Matondo Marabe ng Stonyhurst Southville International School sa Magagaling Batangas mga bata City na yan, campus. So ano to, yung first, second and third Oo. kuha ng mga Pinoy students. Magagaling talaga yung mga Galing ano. Batanggenyo pa yung No. matitindi. Oo, Mga yung estudyante pangatlo. rin. Yung pangatlo. Congratulations! Yung pangalawa, ang ginawa, ibinulsa niya yung diamond. Oo, ang galing ano. Ang galing talaga to si Giselle. Ang galing ng mga Pilipino sa pagbulsa. 6:30 na ng umaga, Achi Ahya, Laktiampwa, Administrator Ariel Nepomuceno. Magandang morning! Magandang morning! Ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon? Oh, para napagod napagod na. Napagod na. Hindi pa nga kami pagod eh. Napagod na yan. Hindi pa kami pagod ha. Oh. Sige nga, isa pa nga. Oh, ayaw eh. Ayaw na. Samantala, lumobo po ng 2.6% ang pinadalang dolyares ng OFWs nitong Marso. Pero ito po ang pinakamabagal na paglago ng pera padala sa loob ng 8 buwan o simula ng maitala ang 2.5% noong July 2023. Sa datos ng Bangko Sentral, tumaas sa $3.05 billion ang personal remittances noong Marso mula sa $2.97 billion sa parehong period noong nakaraang taon. Para sa unang quarter, lumago rin ng 2.8% ang personal remittances o $9.15 billion para sa kaparehong quarter. Alas 6:31 ang ating oras. Masantosya Kabuasan at sa kayo namin nagbangon gila. Mayor Alice. Patuloy kaming tumatawag sa inyo ha. Pakisagot nyo nga ang inyong telepono. Ito yung nagiging ang tawag na rito kumbatsero curious case of Mayor Alice Guo. Kumakalat na ho ang dumadami ang mga interesado sa sitwasyon na ito ni Mayor kung paano siya naging alkalde ng isang bayan dito sa atin sa Pilipinas. May paliwanag lang naman eh. Kung walang problema, di wala namang masama talaga para kung isang Filipino-Chinese ay maghangad na makapaglingkod sa bayan. Wala problema. Saka ang nanay pala nito, ang nanay pala nitong si Mayor ay Pilipina. Oh, tingnan niyo Kapampangan. na. Kapampangan pa pala. Kapampangan, kaya yung kanyang apelido sa yung middle name niya, Lial. Oo. Kaya Kapampangan. So tingin ko nung oras na yun magkabiglaan lang. Ikaw ba naman yung isa lang sa Senado na parang ikaw ay kriminal? Baka hindi niya alam na hindi niya siya nabigyan ng info na gano'n ang mangyayari. Oo. Yun ang problema. Mayor, tumatawag kami ha. We are still calling and we have been calling. Ayan. Puntahan natin Eto na. ang West Philippine Sea. Meron daw ng gising sa kanila. Oo. Meron daw ng gising dito sa civilian mission atin ito Diyan sa kanilang convoy papuntang Baho de Masinloc. Sino yan? Sino yung mga nang gising na yan? Ayan. Hoy, gising! Alamin natin ang balita mula sa mismong West Philippine Sea. Si RH52 Edniel Parosa. Kawin, Edniel! Kamin! Teka, baka ginajam si Edniel yung ng China. Baka sabihin, uy, magre-report na naman itong taga-DCRX na ito. Minomonitor namin ang broadcast niya. Sabi niya, may nag-time check doon eh. May nag-i-in-check doon, time in-check. Ito daw po ay ikatlong China Coast Guard ship ang gumising sa mga nangingisdang sakay ng ating paano kaya sila ginising? convoy. Paano kaya sila ginising? Binomba ba sila ng water cannon? Ni hao ma. Xiaoan. Ciao. O baka may mga nanggigising na gano'n. Alam mo, subukan nga uli natin si Edniel. Come in, Edniel.
Wala pa. Sige, Sige, balikan natin. ha? Si Edniel Parrosa. Tingnan natin at ang linya doon ang ginagamit din, kapares din ang ginamit ni Goyo Larrazabal, yung Startol. Nag-Startol tayo. Startol. Ah. Starlink. Starlink. Ayan. Eto Yun. muna tayo. Nagbabala ang Department of Health laban sa kumakalat ngayon sa social media na pekeng video ni Health Secretary Ted Herbosa. Iginit ng DOH na maliciously edited ang naturang video at hindi totoo ang mga sinabi dito. Nagbanta ang DOH na magsasampa ng kaso laban sa mga taong nasa likod ng pagpapakalat ng pekeng video. Susunod! Tito Boy! Nako, meron palang kambal na nasunog, na disgrasya sa sunog dyan sa Maynila. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:35. This time, Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitmadya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:42 ng umaga, patay ang 25 taong gulang na kambal na babae matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, bandang alas 2:30 ng hapon nang mangyari ang sunog sa kanto ng Yangko at Cavite Streets nang umabot sa unang alarma at naapula rin makalipas ang 30 minuto. Nasa ikalawang palapag ng bahay ang kambal nang mangyari ang sunog habang ang tagapag-alaga nila ay nasa banyo sa first floor dahilan upang hindi agad sila napuntahan. Kapatid naman na nasa trabaho ang ina ng bata nang mangyari ang trahedya. Inaalam pa ngayon ang sanhi ng sunog at halaga ng naabong ari-arian. Nakakadurog naman ng puso ito, kumbachero. Isip-isipin mo, nagtatrabaho yung magulang, ipinagbilin yung anak sa hindi natin alam kung kamag-anak nila yung pinagbilinan. Nasa taas yung dalawang bata. Naku po. Pag uwi mo, wala na. Dalawa, kambal to, kumbachero. Asa kaya tatay nito? Yung nanay lang ang binanggit na nasa trabaho eh. Ay, nako. Sa lalawigan naman ng Quezon, 6 ang patay na miyembro ng isang pamilya kabilang ang 3 minor de edad habang 3 naman nasugutan sa karambola ng 3 sasakyan. Ituhoy dyan sa Maharlika Highway sa bayan ng Lopez. Ayon sa Lopez Police, kabilang sa naaksidente ang isang tuk-tuk tricycle, isang cargo truck at isang pampasaherong bus. Lumabas sa investigasyon na patungo sa Libon Albay ang tuk-tuk tricycle, sakay ang 9 na katao. Pero sumalpok ang cargo truck at naitulak ang tricycle patungo sa kabilang lane, tsaka naman bumangga sa kasalubong na bus. Dahil dito nasunog ang tuktok at kasamang natupok ang 4 na sakay nito, kabilang ang mga dead on the spot na sina Cheska Brin Jucares, 28 anyos, Risa Brin, 25 at dalawang bata. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na si Ernesto Galvez Alberto mula sa Hagunoy, Bulacan. (6:44) ng umaga. Kumustahin na natin si Edniel Parrosa na nandyan sa West Philippine Sea. Edniel, kumusta na signal mo yan? Edniel, come in, Edniel. Anthony at Jerry, bumati sa umaga nating mga sakay nitong FB Bingbing 1. Ang ikatlong Chinese ship na nagparamdam dito sa atin ito civilian mission sa West Philippine Sea. May hull number 4203. Itong ikatlong barkong lumapit ng may ilang daang metro na lamang ito mula sa buntot o likurang bahagi ng ating sinasakyang isa naman sa 4 na pangulong boat na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon sa ikalawang araw ng misyon.
iniikutan, Jerry at Anthony, iniikutan itong CCG vessel, itong ating bangka, habang tayo'y nakahinto sa karagatan, habang lumalambat ng isda yung ating mga kasamang mamamalakaya mula pa kaninang madaling araw. Kahapon unang rumadyo sa atin itong CCG vessel 4109 at lumapit din sa ating gilid itong CCG vessel 4108. Sa panayam ng DZRH News, tinawag na harassment ni Akbayan Party President at atin ito co-convener Rafaela David itong pag-radio challenge ng China dahil ginawa ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pakinggan natin siya. Sa radio challenge? Well, sinasabi of course na ito ay sa kanilang teritoryo at tayo yung dapat umalis. Pero ang nakakabilib, yung ating Philippine Coast Guard ay matapang na china-challenge din yung China Coast Guard para sabihin na they're already in the exclusive economic zone ng Pilipinas and they should respect our legitimate activities here. Wala namang banta na kapag hindi kayo umalis, may gagawin silang aksyon. Well, para sa atin, yun palang pag-radio challenge ay form of harassment na, di ba? Kasi parang umasa sila yung nagpapatrol dito. At alam naman natin na yun ay hindi totoo. Dahil ito ay ating EEZ, West Philippine Sea ay ating. Ang tinig ni Rafaela David, Jared Anthony, kanina nakikita natin dito yung BRP Bagakay, itong barko ng Philippine Coast Guard na nakabantay sa atin mula pagkahapon pero hindi umalis. At kung malayo man sa tanaw ay bigla-bigla na lang din lalapit kagaya nung kanina yung mga barko ng Chinese Coast Guard, 3 na nakapaligid dito sa ating misyon na magpapatuloy hanggang bukas. Oo. Edniel, gaano pa kayo kalayo sa Scarborough Shoal? Jerry, Mga ilang oras pa raw bago nyo marating yung lugar? Hanggang nung kagabi, ang sinasabi ay kalahating 12 oras pa approaching to our destination. Pero itong huminto tayo dahil kailangan mag-study itong ating mga kasama. So probably mga within this day ay mapatumbok na natin itong Bukana o at least yung vicinidad nitong Scarborough Shoal at pabalik tayo saktong-sakto hanggang Biyernes bukas ay makakabalik na doon sa Zambales. Yun ay kung sana walang mangyari untoward incident dito sa ating misyon na Jerry at Anthony. Okay, thank you, Edniel. Ingat yan, Edniel. Balik sa inyong dalawa. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Plano pala ni Solicitor General Minardo Guevara Combaciero na maghain ng co-warrant of petition laban kay Banban Mayor Alice Guo para questionin ang kanyang karapatan sa paghawak ng pwesto sa pamahalaan. Kasunod dito ng pagiging kontrobersyal ng pagkatao ni Guo dahil sa kawalan niya ng official record na magpapatunay na siya isang Pilipino. Inirekomenda ng LTFRB sa Kamara na itigil na ang 5 taong motorcycle taxi pilot program na nagsimula pa noong 2019. Aba, tingnan mo nga naman mukhang sumisipag at Si Chairman nagpasiklab ngayon ng husto kanina sisimulan na panguhuli sa mga jeep. Oo, ngayon pala ang panawagan nila ay itigil na. Tigil na 'yan. Tigil na. Tama na 'yan. Yun daw hong motorcycle taxi program. Oo nga naman dahil ito ay wala pa tayong batas dyan Nasa pilot testing pa lang na tumagal na ng 5 taon. 5 taon na pala yan. Ito hong pamamasada ng mga motorsiklo. Yang angkas, yang joyride, tsaka ano pa yung isa? Move It. Ayan. Inendorso po ng LTFRB na payagang mag-operate ang 3 orihinal
Ayan ha, 3 orihinal na motorcycle taxi player hanggang sa makapagpasa na ng batas tungkol dito. So Ayun. hindi nakasali yung isa pang sumisingit. Yung kay Grab. yung sa Grab dahil kanila na rin naman yung Move It eh. Kanila na yon. Ayon po kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis III, wala nang munang bagong player ang dapat nabigyan ng accreditation at iminungkahing panatilihin ang provisional licenses ng Angkas, Joyride at Move It. Yo, naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Standby lang, Balita. maswerte tayo dahil makakausap natin pagkatapos ng isang talaksang komersyal. Ang na-miss natin to. Na-miss natin. Nami-miss ko yan. Oo. Nami-miss ko yan, kumbachero. Talaga naman, yes or no? Na-miss natin yun. Saka talaga namang during the time na nag-iimbestiga sila, lalo dito sa Parmali, siya na nga yung nambubusisi, siya pa ang inaglahi. Talaga. Di ba? Pero ngayon, vindicated siya dahil sabi ng ombudsman, may mga may kasalanan may yan. mga loko- Napakalaki nito, ilang billion ito. yan. Kaya ang tanong ni Senator noon, ilang bilyon ang nagastos dito? Yes or no? Kaya Pero tanong nga ilan. hindi, binibiro lang natin Senator, ginigising lang natin. Pero Senator, ito, sabi nga, ito'y vindication sa inyo pong pagpapagal, paghihirap noon. Totoo yan. Na kayo ay inabot pa ng katakot-takot na bashing. Alam niyo naman, pagka kayo nasa receiving end ng isang orchestrated move, medyo masasaktan din kayo. Mamaya po. Matinding bashing din na inabot ni Senator. Makakausap natin, walang iba kundi si dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Richard Gordon. Oras po natin, Achi, Mr. Jalamtang, Gotyam, hindi pala, Chityam, Gochap, Dihun, 8 minutes bago ang alas 7 na umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Alas 7. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw po ngayon ng Huwebes, 16 ng Mayo 2024. Sa ulo ng ating mga paunahing balita. Paglalayag ng civilian mission sa Scarborough Shoal tuloy sa kabila ng presensya ng China Coast Guard. Mga PUVs na hindi nakapag-consolidate na itinuturing ng kolorum, huhulihin na. Suspended NFA employees na naibalik sa trabaho tatanggap ng back pay. 2 patay, 6 ang sugatan sa magkahiwalay na sunog sa Metro Manila. Inmate sa Bilibid na operahan nang itago ang cellphone sa kanyang puwet. Nako. At suspect sa pananambang sa photographer ng Remate na aresto matapos dumalo sa arraignment sa korte. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Bago ang detalye ng ating mga balita, kausapin na po natin ang dating pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. At tagapangulo rin ngayon ng Philippine Red Cross,
Oo. Si Senator Senator Dick Gordon. Mr. Senator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta na po kayo? Hi, good morning, Katunyang, Ka Jerry. Long time no see. So good to hear from you. Oo nga po. Na-miss namin kayo, Senator. Likewise. Ano ba yung background nyo na yan? Wallpaper lang po ba yan o totoong buhay yan? Alam. Yung bang inyong yung background nyo po ba na yan Manila Bay? Ano ba yan? Wala yan. Kunyari lang yan. Ano tawag Parang doon? wallpaper, Parang mukhang mayaman, kahit hindi mayaman, mukhang maganda yun. Nakikita. Ang galing. Maganda po Na-miss na, sa gaya ng nabanggit namin, Senator, na-miss namin kayo. Minsan tuloy, nagagaya namin kayo. Kahit na hindi na answerable by yes or no ang tanong namin, yes or no, napapagano na rin kami. Kasi pag nanguhuli ka, mas madali ka manghuli pag yes or no. Pag nag-yes siya, papaliwanag niya. Pag nag-no siya, mahuhuli mo na siya. Oo nga ho. Then alam mo you don't ask a question that you don't know the answer for. Senator, una-una po, ano ho ang pinagkakaabalahan nyo ba ngayon? Well, ako, full-time ako sa Red Cross. Kahit na volunteer, na chairman, been doing that for the last 2 decades. And 54 years na ako sa Red Cross para volunteer. Pero as chairman, about 2 decades. Marami tayong ginagawa. Pati magbakuna sa Mindanao. Alam niyo naman yan, pati nung COVID, kami ang pinakamaraming na-test. At tuloy-tuloy paggawa namin ng bahay doon sa mga nasasalita. Recently, nagawa tayo ng bahay sa Cebu na may solar power. Lahat ng bahay. So, nasalanta yung bahay nila. Pag tayo ng bahay nila na binigay ng Red Cross, meron pang solar power. Hindi sila magbabayad ng kuryente. Yun ang magandang ginagawa dyan sa Red Cross. Okay, nabanggit niyo po yung COVID. Alala namin na during your time, matindi po ang panahon, effort, at siyempre, sabi nga nila, of course, ito po yung figure of speech, dugo at pawis ang inyong ipinuhunan dyan sa hearing. Na kayo po nagulpi pa ng gusto sinabi niyo noon na may mga salbahe na nalbahe sa pera ng bayan kahit na ang dapat ay nakikinabang yung mga kababayan nating na nadali na po ng sakit, ano? Eto po, naglabas po ng kanilang findings ang ombudsman at pinatutunayan nila na tama na may mga bugok dito na nagpakasasa dito po sa issue ng Parmalee na to. Ano pong naramdaman nyo na practically yun mismo ang sinabi ng ombudsman gaya po ng laman ng inyong committee report? Well, lahat ng pinaghirapan lumalabas ngayon na totoo. Kahit hindi pinirma ng ilang mga senador, lumalabas na talagang meron. At susubagay, kahit hindi pinirma ng mga senador, nasabi ko nga doon sa mga taong nakikinig sa akin, under oath lahat yan Under oath. Kahit na ikaw Tunying, si Jerry, pwede kang magdemanda, gamitin mo yung testimony laban doon sa nagsalita, mape-perjury siya. Kaya kailangan magamit yan. So, ako natutuwa dahil una-una para sa mga tao. Dahil alam nyo, nung nagkakalampagan yan, habang nag-iimbestiga tayo, nagkakalampagan pa kami, nagte-testing kami, dumarating mga OFW, kailangan testing, nagbabakuna kami, tapos nag-iimbestiga tayo, tapos minumura kami gabi-gabi sa program ni President Duterte, na pinagbibintangan kami ng kung ano-ano, pero eventually, the truth will really come out. At yun na nga, lumalabas. Makikita mo ang timeline. Ang nagsimula nito, ang pasimuno, walang iba, kundi ang ating Pangulo na si President Duterte na pinagtiwalaan, nagsumpa na siya ay gagampanan niya ng buhusay at katapatan ang kanyang tungkulin. Pero ang nangyari, pinagbigyan niya sila Michael Yang, in-appoint niya yung mga tao niya, siya nag-appoint, siya nagpalipat ng pera na 42 billion, inutusan niya si Secretary Duque, kawawa naman si Secretary Duque, walang magawa dahil cabinet member siya, nilipat yung pera, at doon nagsimula ang pangugulimbat ng bilyon-bilyon, halos every week naglalabas sila ng bilyon. At makita mo, ang binibigyan nila, walang technical, financial capability, walang experience, at ang kapital ay 625,000 pesos lamang. Ang nakuha niya, 11.9 billion. Can you imagine that?
Laki-laki na nakuha, walang kakayahan. At ngayon, lumabas na rin. Una lumabas na, sila Lau muna eh. Opo. Pagkatapos later, about a couple of months later, yung hinahanap namin na si Lin Wei-xiong, na asawa ni Rose Nonolin na tumakbong Congresswoman ng Quezon City na ang daming ginastos, lumabas na, natago sa Dubai. At nung nag-imbestiga kami, nakuha ko yung certificate ng korporasyon na siya ang tigakuha ng pera sa gobyerno. Chinese, pure Chinese. Hindi na siya bubalik dito. At ngayon, sabi ng ombudsman, isama yan. Ayun. Tapos, a couple of weeks later, lumabas naman, inuunti-unti ng ombudsman lumabas naman na may pinanagutan si Secretary Duque dahil sila ang nag-implement ng inutos si President Duterte na ilipat yung pera sa PSDBM at para magawa ng PSDBM yung kanyang pagbibigay kay Michael Yang. Makikita niyo sa mga larawan, pinapakita namin. Magkakasama sila, nagbigay sila kay President Duterte noong 2017, yung formally. Makikita mo si Michael Yang, mag-English pero malapit na malapit. Ayan, nag-uusap sila. Paano kaya nag-uusap yung dalawang yan? Sinasabi ni Michael Yang, hindi siya marunong mag-English. Chinese lang alam. So, makikita mo sa kaliwang braso ni Michael Yang, ni President Duterte ay si Lin Wei-xiong na sinasabi yan ay may alias na Alan Lim na drug pusher at drug lord, no? So makikita mo lahat siya palabas na ngayon at natutuwa ako na sana ang tao magtulong-tulong na ngayon, tulungan ng ombudsman para mahugot na lahat yan at makikita nyo katulad ng Vietnam, yung kanilang Health Secretary noong panahon ng COVID, nakakulong ngayon. Ang nilustay na pera ay $47 million. At nakulong na sila kasama yung mayor ng Hanoi at nag-resign tuloy yung presidente ng Vietnam. So kung gagayahin mo yan, gagayahin mo sa Malaysia si Razak, si Najib Razak. nakulong rin. Tapos sa Korea, 4 ang nakulong na presidente. Yung isa, death penalty pa ang pinataw. Tapos sa Taiwan, yung presidente dati ng Taiwan, kinulong rin, kahit na naka-wheelchair, kinulong. So dito sa atin, pag may nakulong na malaking tao, at makulong itong si Chinese na itong si Michael Yang, na ang binayad lang na tax sa atin for the last 20 years ay 7,800 pesos. Na sinasabi ni Duterte Kusyante, pag nakulong yan at lahat nito, sigurado parang magkakaroon na ng kumpiyansa ng ating mga kababayan na hindi na tayo pwedeng lokohin. At makita mo ngayon, makakabawi pa tayo na ngayon andun yung atin ito sa dagat, hinaharas sa mga Chinese. Samantalang patagal na tayo pinapasok dito. Si Duterte nagpasok ng Chinese dito, ng Pogo. Pinayagan niya si Lin Wei-xiong at saka yung kanyang asawa, mayroon siyang Pogo. Kinansel na ata ng bagong administrasyon yan. At makikita mo, yung Pogo, walang dinadala yan, kundi meron pang inimbestigahan sa Pogo na mayor, hindi natin alam kung Pilipino yun. Ang dami talagang pumasok na kalokohan ng Chinese. Bukod sa inaapi tayo dyan sa West Philippine Sea, inaagaw yung ating karagatan. So, dapat naman, kahit paano, kompletong ebidensya nito. I can assure you, mga kaibigan, from the very beginning to the end, meron tayong ebidensya, merong admission under oath. Lahat sila sinabi nila na si Lin Wei-xiong ang tiga-collector ng pera, si Michael Michael Yang ang tiga-garator, at makikita nyo lahat sila nagsiyaban. At yung pagsasaba nila, ayan, sa China yan. Magkakasama na naman si Duterte, kasama pa si Michael Yang, kasama ng ambasador. At hindi lang siya ang nagsimula nito, pasimuno, ngunit siya pa rin ang nagpuproteksyon. Siya ang sumisira ng separation of powers. Kaya sabi niya, huwag kayong makinig. In other words, ino-obstruct nga ang pag-iimbestiga ng COA. Ino-obstruct nga ang pag-iimbestiga ng Senado para hindi mahuli ang mga yan. Pero nahuli natin lahat yan. O makita mo yung litrato, lapit-lapit to. Nag-uusap ano salita yan? Ano o English o Chinese? Nabanggit yung Senator na yung kay involvement ni Michael Yang, ay pinapakita natin yung mga larawan. Ang sinasabi niyo ho ba dito lang sa issue ng Parmali, itong multi-billion peso scam na ito, naging kontrata sa gobyerno. Dapat ang managot dito ay hindi lang sa cabinet level, kundi hanggang sa dating presidente? Hindi mangyayari ito kung hindi inutos sa presidente.
I have the timeline. Inutos siya ito August, inamin niya na siya nag-utos kay Duque na ilipat yung pondo. Hindi ba nangyari ito kung niya inilagay sila Lau, na mga tao ni Bongo. Si Lau at saka si Leo. Ito si Kwan, ang tinutukoy niyo si Lau, yung Kwan, yung dati sa PSDBM, Lloyd Christopher Lau. At dati sa office ni Bongo SAP. No? At yan ay bakit mo i-appoint yan? Nasangkot siya doon sa barko na iniimbestiga na binili natin sa Korea na pinakailaman nila Bongo na wag ibigay doon sa Netherlands. At natanggal tuloy yung admiral ng Navy dahil dyan. Tapos nilipat siya ngayon sa HLURB. Ginangalan rin, marami kasong ginawa doon. Pagkatapos bigla na lang sumulpot sa PSDBM. At matapos yung pangungulimbat sa PSDBM, nagtangkang maging ombudsman. Hindi siya mapasa. So ang nilagay niya, si Leong, na number 2 doon sa PSDBM, nakasama nila mula sa Davao. Itong si overall... At si Leong nilagay niya, umalma na ngayon yung ombudsman. Hindi pwedeng ilagay yan dito sapagkat may kaso yan sa PSDBM. So ngayon naglabasan na. So anong ibig sabihin nun? Ang nagsimula, pasimuno si Duterte, ang magsasara yung kanyang mga bata na hindi siya mahuhuli sapagkat nilagay niya yung mga tao niya sa ombudsman para kung mag-imbestiga, lusot pa siya. Ano po ang... ano yun, tinutukoy niyo si Warren Rex de Leon. Ito yung naging overall deputy, overall deputy number 2 man. Naging number 2 man pa pala sa ombudsman. Ano? That's correct. Kaya tinanggal yan ng ombudsman at pinalitan na yan dahil nga mahirap na andun yan. I-investigate mo ultimately yan dahil dito sa PSDBM. So tinanggal na siya. Dahil pangit si Presidente Duterte naglagay sa PSDBM na sa ombudsman. Ibig sabihin, talagang padakip. Talagang pag inimbestiga siya, merong magdi-dismiss ng kaso. Opo. Okay. Senator, nabanggit nyo kanina, paki-refresh nyo nga kami sa nangyari dyan sa Senado. Nabanggit nyo na may mga senador na hindi pumirma doon sa inyong committee report. Ilan lang ho ba ang kabuang pumirma doon sa committee report ninyo patapos ang investigasyon? Every research ko correct, mga 7 ang pumirma. Mabadata ng 9. Pero hindi namin makukuha yung majority. Pero hindi ko pinayagan na basta hindi lang sila pipirma on the last day, my last day in the Senate. Nilagay ko sa record para madaling makita. But that is public record. Lahat ng mga statement doon sa committee ay merong under oath. So you can use that in a court of law. Kaya si Ombudsman, tinitignan niya lahat yung nangyari dyan. Pero siyempre, mga tao niya nag-iimbestiga ng panibago. Pero magagamit nila sa trial yan, sa Sandigan Bayan, o sinabi mo ito, Lincoln, sinabi mo ito, Wang Su, sinabi mo na ang si Michael Yang ang garantor. Makukonfront mo yung mga yan. So perjury lahat yung mga yan kung magsisinungaling sila. Umabot ho ba sa Senado ang impluensya ng dating Pangulo kaya hindi kayo nakakuha ng majority? Definitely. Hindi gagalaw sa Senado kung ang presidente sinabi niya ayoko mangyari yan. Kaya yun ang isang problema natin. Yung integridad ng bawat ng bawat nilalagay natin, kailangan may paninindigan. Kaya nga may separation of powers. Ang Senado, hindi pwedeng pakialaman dapat ng presidente. Pwede pakiusapan, pero huwag mong sasabihin na katulad ng ginawa sa akin. Sisiguruhin ko, matatalo ka. At ginawa niya. Nabihan niya lahat ng barangay, iboto, okay lang sa akin. Andiyan yan Hindi na niyo ako narinig, ganyan ako, wala akong sinabi. Number 5 tayo palagi sa Senado, 2 beses. Bigla tayo nasa 23 ata. Okay lang. Pero at least kayo, lumabas ang katotohanan na yung ginawa natin pagsasakripisyo na-rewardan. At hindi lang yan. Kung titignan ninyo, magagaling kayong mga reporter, magagaling kayong lahat ng inimbestiga namin sa Blue Ribbon. Halimbawa, yung 2 immigration commissioner, nasa sila? Nakakulong ngayon. Sa Bilibid. Nakakulong. Dahil nakuha natin, yung pelikula, nakuha ko yung video. Naglalabas sila ng pera sa casino. May bit-bit na pera. Dahil ni Jack Lam. Nakakulong yan. Si Albayalde, nag-retire. Wala siyang parade and review because 7 general ang nakuha ko mag-testify labang kay Albayalde na wag na siya ma-reappoint. Kaya nag-retire siya.
Hanggang ngayon, si Garin, may kaso sa Sandigan Bayan, doon sa Dengvaxia. Inimbestiga rin natin yan. Ito si Captain Paeldon, napakulong natin yan dahil hindi lang nagloko doon sa customs, nung siya nandun, nahuli natin yung mga drugs sa pumapasok, nilipat naman siya sa Muntinlupa, doon naman nangulimbat, si TLA. Yung binababa ang sentensya, halimbawa ni Mayor Sanchez ng Laguna, na nag-rape at pumatay, abay, makakalusot yun kung di natin naibunyag yan. So natanggal siya, hanggang matanggal siya, nilipat siya doon sa... Yun lang, doon ko nakikita si Digong. Sinasabi ni Duterte, 1 week of corruption, tanggal ka. Pero ito, 3 beses nagluko, hindi niya tinatanggal. Yung mga bata niya rito, hindi niya matanggal. Hindi ba common sense yan? Kayo, batikan kayo. Pagka ang presidente may malaking investigasyon yan, kahit ang mga tao niya, magpapakita ang tao yan, oy, anong ginagawa niya? Imbestigayin niyo sila. Ako naglagay niya, pero imbestigayin niya, huwag niyo patawarin yan. Walang ganun eh. Walang ganun. Talagang hinayaan niya at minumura niya ang COA, minumura ang Blue Ribbon, at wag mag-attend, obstruction of justice yan, para hindi namin mahuli yung kanyang kalokohan. Opo. Pero naisulat ko yung report, andyan yan, at yan ang ginagamit ngayon ng ombudsman para mahuli lahat sa mga tao niya. Sino po yung dapat pumirma, nakasama nyo na hindi pumirma? Dahil na-impluensyahan? Ay, wag na natin pag-usapan yan dahil nakakaya naman sa kanila. Sila na magpapaliwanag. Ako, kaya ko panindigan na. Ako, kaya kong sabihin na ako pumirma dyan with the Centilla, without talagang guilty lahat yung mga yan. Pero, hindi nila pinirmahan. Yun, siyempre, mag-i-eleksyon di ba? Pag mag-i-eleksyon, pagka sinabi ng presidente, huwag nyo itulungan yan, may hirapan ka. Lalo na sa Mindanao. Maraming ganun Pero, katulad nila Recto, pumirma yan. Katulad nila Ping Lacson, katulad ni maraming pumirma na naglakas loob na pumirma. Pero marami rin hindi pumirma. Pero hindi ko rin tinitigyan yan. Tinitigyan ko lang, makabawi sana ang bahay. Mabawi ang pera. Hindi biro yun. Opo. 42 billion yan. Ang naimbestiga pa lang natin, 11.9 billion. Senator, narinig niyo po ba yung impormasyon na meron pang mga in-order na hindi pa na-deliver hanggang ngayon? Ano pa sa China? Na-deliver pero hindi tinatanggap. Kato Jing. Ayaw na tanggapin sapagkat below standard. Hinahabol nila kunyari, nag-deliver sila. Dahil lalaman ng ombudsman na hindi sila nag-deliver sa Mindanao. Yung mga ospital, wala kami natanggap na ganyan. Ngayon, nag-ahabol siguro sila. Hindi tinatanggap ngayon ng DOH. Opo. Okay. Last point na lang. Hanggang ngayon, tinatamaan pa tayo. Ang daming araw po, may nagsabi po sa akin. Okay, last na lang po. Ang House Committee on Illegal Drugs, pinapahanap po itong si Michael Yang, na former economic advisor ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang saan po ba, sa inyo pong impormasyon, hanggang saan ang nakita niyong involvement ni Michael Yang sa illegal drugs? Kasi illegal drugs po yung ibinabato sa kanya ngayon na aligasyon, yung connection niya 3 billion to be exact. 3 billion. Doon sa Clark. Pampaga, ang kasama siya. At kasama na naman si Lincoln Ong. Di ba? Sabihin, marami na allegations yan. Si Asherto, nagpunta pa sa akin. Sabi ko, sige, magsalita ka. Medyo natakot at nagtatago. Hindi siya makapagsa. May pirma siya, pero hindi at siyempre, takot rin ang PNP nung araw na tanggapin yan. Ang totoo niyan, pag tinignan mo lahat siya ngayon, lahat ng mga pagkakabali, maitutweet dahil wala na si President Duterte, hindi na siya makakapanakot, hindi na siya makaka-intimidate. That was the problem with the President. He was intimidating everybody na involved doon sa mga kabuktutan na ginagawa ng mga in-appoint niya. From beginning to end, siya ang nag-appoint, siya ang nagpalipat ng pera, siya ang mga kasama palagi sa China, pumihit tayo sa China, at pagkatapos sa lahat ng ginagawa ngayon ay puro pagnanakaw. Nasaan ang Money Laundering Council? Dapat kalampagin yan. Pag binayaran mo ng PSDBM, cheque ng Land Bank yan. Hahanapin mo ngayon, pwedeng hanapin ng bangko yan, ng Land Bank, talungin ng Money Laundering Council. Sino ang tumanggap? Saan dinala? Saan dinala? In fact, even before it happened, dapat natanong na sila. 625,000 lang ang kapital nyo.
Paano kayo makakapag-import ng bilyon-bilyon na sinasabi nyo nang wala kayong letter of credit? Wala silang maipakita ng letter of credit. Puro ang nangyayari, falsifikado yung mga resibong pinapakita sa amin. Sa umpisa pa lamang. Kaumpisa pa lang ng batas, hindi pa natutuyo yung tinta, nabigyan na ng kontrata kagad ang Pharmaly. One day before the approval. At nagbayad sila ng kumulang sa 14 million right away. First day pa lang. Tapos sinabol nila yung papel na kunyari dineliver ng April, pero March, andun na, dineliver doon sa warehouse, pero ang totoo niyan, wala pang valid contract, nag-deliver na. Ganun kalakas yan. Kung kasi, advisor, pambira naman. Sa calling card pa lang, matatakot ka na eh. Presidential advisor. Doon pa lang natatakot ka na. Meron nga tayong mga kaibigang Filipino-Chinese, magpa-picture lang kay Senator Gordon, naka-kwadro pa na ganun yung picture eh. De lalo na kung ang calling card mo ay presidential advisor, Senator. Ang totoo dyan, yung mga nag-iimbestiga ako, nagpapapicture. Sinasabi ko, may picture ako sarili para papakita ko na pilit lang magpa-picture yan. Nakulong rin yun. Yung isa sa customs. Nakulong rin yun. Senator, may pahabol lang, may nag-message na sa akin. Ang dami niyo pong sinasabi tungkol kay dating Pangulong Duterte. During his time, siyempre may immunity, matatanggal lang siya sa pamamagitan ng impeachment. Pero ngayon po ba, na siya po'y wala na sa pwesto? Ito po, magandang tanong nitong isang nag-message sa atin, si Johnny. Hindi ba kayo nagpaplano mag-file ng kaso sa kanya ngayong wala na siya sa pwesto in relation to this particular issue po? Nag-file ako ng kaso. Kasama dyan yung report ko na dapat filean ang presidente ng Pilipinas. Pag hindi na siya presidente, wala na siyang immunity. Nagpaplano ba kami? Yes. Ako lang ba? No. Ako ang inuudyo ka ng iba. Sayang naman yung trabaho mo. Mag-file ka. In fact, I'm ready. May timeline ako kung kailan nagsimula. Kung anong role ni President Duterte, nakalagay lahat dyan. At sana huli ang isda. Sabi niya, sabi ko, bigyan ko lang kayo ng sample. Sabi niya, on August, sabi niya, ako ang nag-utos na ilipat ang pera. He was the one who transferred the money. Ayan, no? August 31. Duterte says he was the one who ordered Duque to transfer the money. Siya rin ang nag-appoint Kalalao. At meron tayong mga litrato na bago nangyari lahat yan, hinandaan nila, sila talagang parang siya ang may-ari ng bahay ni President Duterte. Pumapasok, nakikipagtapikan sa likod. Kasama siya sa China. So lahat yan makikita mo, nasa timeline namin. Pag gagamitin ng ombudsman yan, walang lusot si President Duterte. Ayoko magpakulong ng tao, pero masyadong malaki at masidi ang kasalanan nila sa tao. Namamatay ang tao. Meron kaming niligtas ng araw. PGH doctor, nabigyan namin siguro 252 bags of blood, pero namatay pa rin. Isipin nyo nung araw, hindi makapasok sa ospital ang mga tao dahil punong-puno. Naglalagay ang Red Cross sa mga medical tent hanggang butuan para makapasok ang tao sa ospital. Pero habang ginagawa natin, habang namamatay ang tao, ninanakaw yung perang nakalaan para mailigtas sila. So, paano mo naman papatawarin yan? Hindi pwede. At sana huli itong si Dargani, nung nawala bigla sa investigasyon namin, alam niyo kung saan kami nahuli? Aalis sila, doon tumakas sa Davao Airport, hinintay namin makalabas, may chartered aircraft sila that will take them to Dubai, tapos naging Kuala Lumpur. Pagsakay sa aeroplano, doon namin hinuli. Bakit sa Davao City? Bakit sa Davao City? Bakit sa airport? Baluwag doon. So makikita mo, yung galamay, yung impluensya ng Pangulo na andun hanggang sa huli. Kaya hindi may kakailayan. For the first time, kung talagang ang Pilipino ay magsasama-sama at ang ombudsman, kaya ng ombudsman yan, maikukulong ang isang presidente na ngayon, iniimbestiga ng lahat, pati International Criminal Court iniimbestiga siya. Kagabi, nakita ko sa kanya, bumaba na doon sa kan. Sabi ko, nakakaawa naman ang bansa natin. Iniimbestiga ng international. Pero dito, kaya natin patunay na kaya natin gawin yung ginawa ng Vietnam, yung ginawa ng Malaysia, ginawa ng Korea, ginawa ng Taiwan, sa kanilang mga pagulo na napakulong nila. Hindi ba natin kaya yan? Yan ang tanong ko. Senator Dick Gordon, salamat po sa inyo. Salamat at magandang umaga po sa inyo. Mabuhay po kayo.
Thank you, Katonyeng. Thank you, Jerry. Good to see you guys. Maraming salamat. Salamat po. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Yun. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. Paumanhinan niyo po at si Senator Dick Gordon, puro importante kasi sinasabi niya. Malaman. Normally, Machero, mahilig din naman kami sumingit. Mahilig din naman kami sumingit. Pero mga importante po yung sinasabi niya. Kung may pagkakataon nga lang na makausap natin yung mga nabanggit niyang tao, especially si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Again, yung bandang dulong sinabi niya, magpa-file siya ng kaso. May mga nag-uudyok na sa kanya na mag-file ng kaso laban sa dating Pangulo. Although kasama na yon sa kanilang committee report. Oras po natin, Aji, Mr. Jerome Tang, Mr. Michael Yang, Mayor Alice Go, dumami na. Chityam, Diapwehon, 7:28 ng umaga. This Alas 7:34 ng umaga, sa iba pa nating balita, inoperahan ng isang inmate matapos na hindi mailabas ang itinagong cellphone sa loob ng kanyang puwet sa New Bilibid Prison. Ayon kay Bucor, naipasok pero hindi na mailabas. Hindi niya mailabas sa kumpanyero. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Katapang, 3 araw ng pilit na idinudumi ng preso ang cellphone, ngunit bigo ito. Natuklasan lamang ang cellphone na itinago ng inmate nang mag-ring ito habang nasa Mario, may tumawag. May tumawag. Laking galit siguro nung doon sa tumawag. Ayon kay Katapang, nasa 19 na insidente na ang naitala nilang nahulihan ng droga at iba pang gamit na itinago sa loob ng kanilang ari, kabilang isang charger, hearing aid at tabako. 7:35 ang ating oras. 2 sunog ang naganap sa magkahiwalay na lugar sa Maynila at sa Makati na ikinasawi ng kambal at ikinasugat ng 6 na iba pa. Sa Tondo, Maynila, patay ang 5 taong gulang na kambal nang mabigo ang kanilang yaya na si Jacqueline Ragos na mailigtas sa ikalawang palapag ng nasunog na bahay. Samantala, 6 na tao naman ang sugatan ng masunog ang residential area sa Barangay Santa Cruz, Makati City. Nagsimula ang sunog mag-alas 3 ng madaling araw bago naapula alas 4 ng madaling araw. Naaresto na ng Quezon City Police District ang isa sa mga suspect sa pananambang sa isang photographer ng pahayagang remate na si Joshua Abiad na ikinasawi ng pamangkin nito noong 2023 sa Barangay Masambong. Inilala ni QCPD Director Red Maranan ang suspect na si Joe Marie Campilo, 25 anyos, na itinuturing na number 9 most wanted sa district level. Natiklo si Campilo sa harap ng Quezon City Hall of Justice, Kamakalawa, matapos na dumalo sa arraignment ng kanyang kasong illegal possession of firearms. Matatanda ang inambush si Abiad noong June 29 ng nakaraang taon habang kasama nito ang kanyang mga kamag-anak na naging dahilan din ng kamatayan ng 4 na taong gulang nitong pamangkin. Tatanggap ng back pay ang mga sinuspending empleyado ng National Food Authority sa oras na maibalik na sila sa kanilang trabaho. Ayon kay Acting Administrator Larry Lacson, magsisimula ang computation ng back pay ng 72 reinstated employees mula sa unang araw ng kanilang suspensyon. Una nang binawi ng Ombudsman ang preventive suspension na ipinataw na nasangkot sa mga empleyado na nasangkot sa issue ng maanumalyang rice buffer stock matapos mapatunayang inosente sila sa naturang issue. Bukod sa sahod nila mula April 15, matatanggap din ng mga reinstated employees ang kanilang mga benepisyo. Alas 7:37, simula na po ng hulihan sa mga papasadang traditional jeep na hindi nagpa-consolidate sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, tapos na ang ibinigay nilang palugit sa mga unconsolidated kaya itinuturing na silang kolorum at i-impound. Swak sa 1 taong suspensyon at 10,000 pisong multa ang driver ng jeep habang 50,000 pesos naman sa operator.
Una rito, pinadalhan ng LTFRB ng show cause order sa mga operator at tsuper na hindi pa nagpa-consolidate upang pagpaliwanagin. Yun. Metro Manila ngayon. Alamin natin kung ano ang sitwasyon sa mga naguhulihan. Meron na nga ba? Meron na bang nanguhuli? Meron na bang nahuli? Unahin natin si RH29 Boy Gonzales. May mga tsuper daw po na miyembro ng FEDUDAP sa Maynila na bumiyahi pa. Pero pinigilan na ng kanilang operator. RH29 Boy Gonzales. Coming boy! Tumigil muna sa biyahe at pinatigil ng operator itong biyaheng Raon at Antonio Rivera. Nag-desisyon sila baka ito'y pangamba nila na mahuli. Hindi pa sila sumailalim sa franchise consolidation para sa PUB Modernization Program. Nagtatago muna kami rito, Anthony Jerry, sa gilid ng kasada ng Tayuma. Tumigil sila sa pamasada dahil sa ang katwiran nila, wala sila pambayad kung mahuhuli na lalo na 10,000 piso ang multa sa mga tsuper. Sa operator naman, 50,000 na ipampaka ng isang buwan. At ayon kay Manong Eduardo Sabile, operator, kapag nahuli, hindi na kayang tubusin ang katwiran niya. Sa kanila na lang yung kanilang jeep na pampasero. Si Manong Eduardo Sabile, nasa loob kami ngayon ng pampaserong jeep. Nakabiyahe naman kahit paano itong driver nyo. Oo naman sir, nakabiyahe po. Pero biyahe po simula ng pinahinto ko po sila dahil kasi kaya na po yung natin po sila na po napakalaki ng utak. Laki. Pero senior na po, senior pinag-driver po. Yung mga anak ng driver ko, kung paano naman po dyan po siya kumikita ng bandil. Kaya dapat po niya, umuutang nga siya ng 5. Paano po ba kinikita dyan paano Rolex ito? Magkano po ba kinikita dyan sa isang araw na biyahe? Ano, 150, isang 200 lang ang kinikita namin. 200. Maghapon pa mamasada. Tapos, ito po yung anak nyo na iba pa. Boy! Yes, ngayon lang ba nila nalaman din na magsisimula na ang hulihan? ngayon nila nalaman na ganyan po nalaman anong Eduardo na magsimula ng maghulihan. Opo. Kanina umaga nanonood po ako ng TV. Yun, ngayon lang. Kaya nakapasada pa ng konti. Uminto na yung iba, pinahinto na ng mga operator dahil kasi napakalaki ng multa kasi pag nahuli 50,000 sa driver and conduction. Bakit po ba hindi pa ba kayo nakapag-consolidate? Bakit ba? Kaya lang, ipito na kami mga operator dito. Kailangan po nila 10. Ipito lang po kami, hindi po kami inaprubahan. Hindi naman po kami pumupunta sa consideration. Ayun. Ang masama po nito, hindi po kami Hindi na-aprobahan dahil 7 lang. Pero nag-apply sila. Nag-apply sila. Tatay, nag-apply kayo? Nag-apply kami. Nag-apply. Kaya lang, hindi po kami na-aprobahan dahil 7 lang po kami. Hindi, dapat isinama na sila sa iba. Dapat isinama na yan. Sinama na kayo sa iba dapat. May papeles ho kayo na nai-submit, tatay? Ito po kayo papeles. Pinunan na po kami dito po sa amin. Kailan po ninyo isinabmit, tatay, kailan po niyo isinabmit yung papel ninyo? Naalala niyo pa? Bago pa po di ba, nawala po ng Extend, yes. Apo. Ganun. O, pwede na. Pwede na po kami noon. Hindi po kami inaprobahan dahil kasi 7 na lang po kami. Kailangan na po 10. Oo. Ngayon po, mga po dito sa amin, binenta na po na, iba, pinachap-chap dahil natakot po yung Hindi nga makabuo ng 10. May truck isa po ako, may register po yung jeep ko. Oo. Register po po ito hanggang October pa. Kaya lang po yung prangkisa, nung October, yung 18 na lang, hindi po sabihin nung kolorum na kami. Ang inaanak ko po, itong driver ko, 5 anak, senior na rin po ito. Yun lang po naman ang kinikita niya. Bitinta lang po siya ng 150. Bibigay po sa akin 150. Pagkawin siya po, bibigay ko na rin lang po yung 50. Kaya, ang masakit po nito,
pag nasira ang jeep namin, napakamahal pa ng pyesa. Ayun, Tama po. talaga. Oo. Kahit ano po ang gagawin na sa amin na simple gawin. Di bali Oo. kung maliit lang po ang multa, pwede po baka pwedeng ipangutang, ganun. Opo. Hindi po ang kailangan. Boy, Boy, baka makuha... Boy, ba makakuha ng mga dokumento nila? Mga kopya Tulungan ng natin. dokumento? Tulungan natin. May Baka- coordinate natin sa LTFRB. Kasi sir, ang daan po naman namin, di po kami nakakapasakon sa traffic, cause of traffic. Kasi ang daan po namin sa Tangbang. Hindi, doon po sa consolidation, tatay. Consolidation po, may mga papeles po ninyo. Iba sa atin, hinanap po sa atin. Kasi sumama po kami, kinunan po kami ng kodak eh. Kinuha po ng guys, diretso yung presidente ng Tayuman, kinulit po sa amin, nagtipito na lang po kami. Hindi siya po Hindi, tingnan natin yung papel. Tingnan natin yung papel. hindi naman po kami... Kung talagang nakapag-apply sila. Oo, pero nag-apply sila. Pero yung mga papeles po, sa inyo lahat. Binilip po sa akin. Doon sa mga katulad po operator ko, nasa kanya-kanya matulong. Apply po kami ng papel, mag-a-apply kami lahat. Kaya, binalik po sa amin na hindi na po pwedeng sa ito. Yun po ang problema namin. Hindi naman po kami... Dapat yan inihalo. Hindi lang po kami sinunod. Boy, i-coordinate natin, itulong. Kailangan natin yung mga papeles nila para pakitutukan mo na yan. Ito yung si Manong Eduardo. Ilan taon na po tatay? 71 na po. 71. Tapos yung isa, ano pangalan nung katabi ni Mang Eduardo? Si Rolex mo. Cerilo. Si Rolex pala yan eh. So hindi kayo wala kayong kikitain ngayon. Boy, padala mo dito yung GCash number mo at bigyan natin ng pang maghapon yan. Kahit na tigli 500, pwede na siguro yun, ano? Kaya bibigyan na kayo nila tuloy ng tigli 500. Po. Oo, ayos. Padala namin sa GCash mo, boy, ha? Ano daw? Nawala. Ano daw, boy? Napuputol. Galing na po ako, wala po ako pizza eh. Yung driver ko na lang po kasi maraming anak siya eh. Marami. Sige, yung 1,000 kay tatay. Kay Rolex na. Kay Rolex na lang. Nabintalawang taon na po ito sa araw. Kay Rolex na lang. Kay Rolex na lang. Sige, kay Rolex na lang. Si tatay, mukhang marami eh. Boundary na kayo agad. Oo, ayos. Sige. Yan yung sitwasyon dito sa mga driver, chauffeur. Wawa naman yan. Nandito kami ngayon sa kahabaan ng Tayuman. Maraming sumasakay kanina. Ano ba yung iniinom nyo dyan, boy? Tumatagay na kayo dyan, na si tatay dyan, Ay, kape. Kape. Kape kami, no? Yun, kape pala. Ayos. Habang nakipagkwentuhan kami dahil sa tumigil mo na sa biyahe, gawa na nga para baka daw mahuli. Yung mga sumasakay rito, pinasasabihan na lamang yung mga pasero, sa iba na muna kayo sumakay dahil sa marami daw nanguhuli na mga matsyempuan sila. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Yun. Ay, kuya, mother, pinadala namin sa iyo. Bigay mo yung malakas, parang malakas Parang na rin. malakas. Para siyang nanalo ng malakas. Kay Rolex. Si Mang Eduardo, wag na. Mukhang paldo si Mang Eduardo. Si Rolex na lang yung driver. Okay. Si Boy Gonzales, thank you. Metro Manila ngayon. Andito naman si RH5 Al Gonzales. Meron daw pong malawakang panghuli. Saan kaya siya nando doon? RH5 Al Gonzales, where are you? Coming, Bal! Jerry at Anthony, ngayong umaga ay naglabas na ng papala itong si Transportation Undersecretary for Transport Andy Ortega sa mga operator at maging doon sa mga super ng jeepney na tumanggi sa consolidation na wag nang mamasada. Ito'y kasunod ng malawakang nakakasang panghuhuli ng LTO, LTFRB, MMDA at Philippine National Police doon sa mga mamamasada at magpupumilit pa rin mga itinuturing ng kolorum na mamasada. Ang sabi nitong si Jose Ortega
ayaw na nilang bigyan pa ng problema itong mga operator at super ng jeepney dahil dun sa sisimulan na nilang pamamasada. Ako'y nandito ngayon, Jerry Anthony, dito sa headquarter ng LTFRB at ng Land Transportation Office dito sa Quezon City. At maaga pa lamang kanina ay nag-deploy na ang QCPD at NCRPO ng sapat na bilang ng mga pulis para magbantay dito sa tanggapan ng regulatory agency. Ito'y dahil nga sa inaasahan na ng QCPD at ng Philippine National Police na katulad ng dating ginagawa ng ilang mga tsuper ay muli silang magpapakita ng pagkalma sa mga proseso ng Transport Modernization Program ng pamahalaan. Samantala, dito naman sa kanto, malapit lamang dito Jerry Anthony, sa kanto nitong Mayor Road at nitong kahabaan ng East Avenue ay mayroon kaming naispatan na 6 na mga jeep mula sa grupong Manibela na pumarada na dito sa isang gasolinahan malapit sa tanggapan ng LTO at LTFRB at doon sila ay nagtitipon-tipon mula rito sa tanggapan ng LTFRB at LTO dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Maraming salamat Val Gonzales. Standby lang RH6 Sherry Alfaro at siya naman ang mamimigay ng kwarta. Hit! Take it away! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Birthday nga ba ni Colonel Bong Nebriha? Aba, Colonel Bong. Happy birthday. Ka-birthday niya pala si Brian Tang. Aba, ka-birthday mo pala magkasabay pa pala mag-birthday itong dalawa. Magkaibigan ha. Kayong magkaibigan, Dapat tayo dyan. Dapat tayo dyan. At Kuya Melvin Raimundo, magandang morning. Kumusta ba yung mga Gabi Taro ice cream natin dyan? Sa Bataan. Ayos ba tayo dyan? Kuyang Els Bartolome, kumusta naman ang mga longganisang may tinik natin dyan? Ito sa Barangay Pilderas, mamimigay ng kwarta. Ito si Sherwin Alfaro. Go, go, go! Actually, Jerry, habang tirik na tirik ang haring araw ngayong umagang ito, bulwak naman ang rain ng tubig. Itong tubo na ito na kalahating taonang nagbubulwak ng malinis na tubig dito yan sa Barangay Pildera 1 sa Pasay City. Nang nakarang araw lamang ay dumating yung mga taga Maynila para palitan yung mga metro ng tubo dito sa lugar na ito. Ilang dukwang lamang mula doon sa tumatagas na tubig na nasasayang. Ayan sayang yung tubig, ang linis-linis. Kalahating taon na daw na may bulwak ito, hindi pa na-repair. Dahil hindi raw obligasyon ng mga naglalagay ng metro yung pagkukumpunin nitong bumubulwak na tubig dito sa harap ng tahanan na nahuli natin na malakasang nakikinig sa DZRH. Yun ay tubig ng Maynila at sila yung mapila na sana magawa na mas mabilis yung naturang tubo na ito na nagsasayang ng tubig. Pero hindi sayang yung pakikinig ng radyo dito sa Cafe Art na tindahan ni Tatay. Pangalan mo? Art Abellana. Si Tatay Art Abellana. Tatay Art Abellana, palagi ka nakatutok sa DZRH? Yes. At sinong paborito mong announcer tuwing umaga pinakikinggan? Tonying Taberna sa Jerry Baha. Si Anthony Taberna, Jerry Baha. Anong paborito mong programa tuwing umaga? Dos por dos! Yo! 1,000 pesos! Wow, thank you, Katonying! Hey, salamat po, Tatay! At bukod dyan, dahil gusto nyo pang pumogi. Gusto nyo pang pumogi? Yes! Gusto nyo pang pumogi? Ito pang papogi, DZRH T-shirt. Thank you, DZRH! At syempre, meron pa kasama yung grocery bag mula sa DZRH. Ano masasabi niyo po? Maraming salamat po, Katonyeng, saka Jerry Baha, saka sa DZRH. Okay salamat po, thank you so much. Katonyeng, baka pwede best bilisan nila, Maynila.
Tanaman na to yung leak na to. Opo. Sige, Kami na coordinate natin. Kami na bahala dyan, tatay. Ayos. Ayan, oo. Kaya naman palaging tumutok sa DZRH at baka kayo na isusunod na manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas from Mars. Number 6, Sherwin Battle para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat. Oy, mag-iingat po kayo, ha? At doon sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga jeepney drivers, nako, wala talagang tapos na eh. Oo, hindi naman huubrang tuloy-tuloy lang yung kanyan, yung palugit. Hindi pwede. Sana magawa ng paraan yun naman pong mga operators na mga nag-consolidate na ay kunin ang mga drivers, Yun naman ang pinangako nila. Kukunin nila ang mga drivers ng traditional jeepney. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na!